sakto ngayon. Well, one thing is for sure. You're currently looking at MPL Philippines Season 16. Ang pinagkaiba lang ay nandun sila sa Jakarta, Indonesia. Let the world see the Philippines. It's Aurora Gaming going up against Team Liquid. Who's gonna take this very one game? Casters, inyo na to. Malalaman na natin yan, no? And kung magkakalasunan man. And so far, medyo binabawi ko ng konti yung mechanic statement, paring QWERTY. Kasi, well, to be fair, yung Alice may flicker ulti ka naman. Oo. But for Edward's hero right now, ng Uranus, pakiramdam ko, team player muna. Saktong team player lang. Akala ko may inspire tong dalawang to kasi may nag-Benedetta kanina. Pero mukhang disiplinado ang ating mga papi ngayon. Pero alam mo yung malala dito, pagka ginawa nilang mga mechanics yung dalawang heroes na yan, diba, dahil nga sobrang tindi nitong mag-EXP lane, alam mo naman, pwede tayong sorpresahin yung dalawang yan. Pero ang nakakasurpresa din dito, magiging maingat din sila sa early game. Ayaw nila to be aggressive. Pero for Liquid, since si Carl yung nakakuha ng Little Wonder, malaking bagay yon para dito sa kanila. Kasi nga, sobrang magiging dikit nitong laban na to. Oo, tsaka hindi natin makikita yung nakita natin for the past few games, yung early XP laner rotations. Kasi medyo nonsense na mag-rotate ng napakaaga sa Uranus pati sa Alice. It would take around 3 people para makapatay ng isang XP laner and medyo sayang talaga yung resources para doon. Ako, napakasakit ng 1v1 na to. Oheb, malulugi ata sa trade-up. And I think that has been the trend sa mga Claude carry matchup natin, pare. Laging nakakalamang yung carry ng maaga. Lamang talaga siya doon. Of course, uy! In! Pero hindi enough ang damage pa ni Doming Kite. Pero ibang klase ang pinapakitang tapang dito ni Kuya Doming. Oy Kuya Doming, sa mo nabulot yan parang may gigil. May gigil factor agad sa gold lane. Walang bisi-bisita. Labanan lang talaga. Battle spells, however, na burn agad para sa both gold laners natin as we head on to the first third of the game. Lamang sa pwesta ang Aurora pero papalagata ang side ng TL. Napa-ulti na rin si Edward dito. JP zoning out. May ulti rin naman na gagamitin dito itong si Sanji pero Carl is down. Namatay siya dun sa gitna bago pa makalipat dito and now Doming o Demon Kite mananakot lang ng onte kasi nga naman na-secure na nila yung turtle. Ang ganda ng ulti ng ni Yue doon, no? Yung real world manipulation, binabaran niya yung mismong diversion ng Louie. There was no way out, no? Kung hihintayin mo yung diversion ulti, yung 1.5 seconds na lumalangoy ka doon sa dagat ng real world manipulation, sapat na yun para bumagsak. Nice lead for Aurora Gaming sa simula pero medyo equalized in terms of gold, pare. Hindi pa naman ganun kalaki at sa totoo lang parang even ball game, pare. Even pa rin, no? Pero have to give props for Aurora Gaming since Demon Kite. Napaka-objective-centric talaga nitong player na to. Wala na nga siyang paki dun sa laban sa gitna Naka-recta agad siya dun sa turtle. Pero yung tinitingnan din natin dito na EX Planer matchup, parang wala din naman mangyayari dyan Oo. Diba? Dito, babalik tayo dito. Dito sa baba. Ito yung mainit sa totoo lang. Oo. Kay Oheb at kay Doming Kite na mamaya pa natin mararamdaman pero saan sila punta? Ay, Buff lang. Umuwi. Pare, both teams, napaka-secure nila maglaro. Walang nagpapakita ng butas. Wala nga. Parang pag walang objectives, wala munang mangyayari. Oo, parehas silang nagfa-farm lang, parehas lang silang naghahanap ng mga kanya-kanyang resources at hinahayaan nilang mag-1v1 ang kanilang mga gold laners. And for the longest time in Oheb and Doming Kite history, alam mong mainit ang dalawang players na to. Mainit din yung magiging laban sa baba. Pero of course, magiging maingat din ang dalawang gold laners natin. And for Liquid, masabi natin dito na kailangan nilang lumaban dun sa turtle. Kasi for Aurora, itutuloy-tuloy lang to ni Demon Kite. Ipaparamdam na lang sa Team Liquid na sa kanila lahat ng objectives. Oo, and napakahirap labanan ng Fredrin, no? Especially early game sa mga objectives na to. Kaya naman may maliit na kalamangan ng Aurora Gaming at mukhang makakapag-clear naman ang parehas sa gold laner. Mauuna sa pwesto ang side ng Aurora around that second turtle of the game. And meanwhile, nakapag-purple naman si Carl TZ. Magpapadala na, diversion na gamit na rin. At mukhang mangnanakaw lang ang trade na hanapin ng Team Liquid. That is the second turn of the game na mapupunta sa kamay ng Aurora. Pero kakalbuhin ni Carl ang jungle ni Demon Kite. So trades pa rin ang gusto dito ng Team Liquid. Grabe din naman kasi yung ginagawa ng Aurora. 5 miyembro yung present agad doon sa Turtle. And for Team Liquid, since alam ni Carl na kailangan niya pang mag-scale up, kuha na lang sila ng trades. At dito natin masabi na
kung gaano nila kabisado ang isa't isa at kung gaano nila nirespeto ang isa't isa. Diba? They're not willing to risk it all kasi alam nga nila yung strengths ng bawat isa. Pero napagamit na dito ng Blazing Duet si Oheb, kailangan niya lang i-clear out yung minion waves pero mukhang matapang ngayon ang Aurora. Oo, napakatapang talaga pero makakapag-clear pa rin naman si Oheb. Nice call mula sa Team Liquid Philippines sa i-burn na agad yung mga ultimate bago pa man din sila paulanan ng real-world manipulation dito ni Yue. Pumupostura na eh. Alam nating napakaganda na ng angulo sana ni Yue for that real-world manipulation. Kaso naubos agad yung minions. Tsaka dito din natin makikita no, na parang yung mga pwestuhan nila, pwede nang umamba, pwede nang mag-all-in, pero binibitin pa tayo. Oo. Diba, na-excite na ako makakita ng teamfight, pero sila din mismo may discipline trigger. Ayaw mismo nilang lumaban muna kasi nga, mahirap eh. Kasi tinan mo, 300 lang, naglalaro nga lang to 100, di ba? Ganun lang kasi kaliit yung lead na meron. And once na merong mainip dito sa game na to, for sure, doon magkakaroon ng lamang yung isang team. Oo, Yue, however, matatamaan ng Mounted Shocker, burns the flicker. At ito na yung medyo high-pressure scenario no, para sa teams na to. Umabot na tayo sa 6-minute mark, 25 seconds bago lumabas ang ating pinakahuling pagong ng larong ito at wala pa rin talaga nakakalamang ng malaki para sa ating game number 1. In fact, best of 1 lamang ito. Naglalaro lamang sa 300 to 800 ang code lead ng Aurora Gaming which means na halos pantay ang ating mapapanood na team fight for this upcoming turtle fight. Lamang pa rin ang Aurora Gaming however dahil naka-Fred rin sila. Pwede natin tignan kung ano magiging call ng Team Liquid dito. Trade pa ulit o laban na? Sisilip din sila dito pero maagang pwesto mula sa Aurora. Pasok ni Sanford into the backline. Tatry nilang i-burst down pero si Yue napakomit na rin ng real manipulation pero makapatay siya dito ni Sanford. And there goes the pressure strat na mga galing kay Demon Kite. Pero ngayon si Domeng, free hit lang si Domeng. Free hit lang siya kung sinong nasa harapan at nahain pa nga. Ngayon ni Light, itong si Sanford, and even si Edward, grabe rin yung pag-zone niya dun sa likuran pero siya rin ay bibigyan. So palitan lang talaga sa isa't isa, may diversion play pa. Hinahanap dito ni Carl kung nasaan ba pupunta si Demon Kite. And surprisingly, Team Liquid ba yung makakapwesto ngayon dito sa Turtle? 2 for 2 ang naging trade-off lamang pero si Light mabilis ding makakaresponde. Mounted Shocker on to that turtle take mula kay Carl TZ. Wala ata siyang retribution kaya tinipid niya. At dito mo talaga makikita kung gaano kadisiplinado ang ating mga teams. Ang dami na nangyari, QWERTY. Ganun pa rin ang itsura ng ating scoreboard. 3-3 lang, equal lang. Kaya nga nakakagulat na meron palang lamang, tas meron palang makaka-turtle. Kasi sobrang dikit ng mga laban na nakita natin dito. So hahanap na lang ng trade ang Aurora. Wow. Kuha na lang sila ng torre dun sa taas. At dito natin makikita na talagang malakas ang mga teams natin mula sa Pilipinas. At mukhang makakakuha. Actually, walang ibang makukuha ang Team Liquid Philippines doon. Torre para sa Aurora Gaming. Sinubukan nilang i-equalize yun doon sa may bandang iba pa. Pero mukhang Team Liquid ngayon ang magpapabagal ng laro. Aurora Gaming on the other hand, medyo nagiging successful na sila sa pag-reclaim ng parte ng mapa. Oo, nakakakuha sila ng mga trades after that turtle. Pero kasi for Liquid, pwede naman nilang i-maximize din yung ultimate ni Sanji dito to surprise pick off a member of Aurora Gaming. And nagkakaroon na rin dito ng mga by pairs combo. Diba? Sanford and Carl TZ. Sino mag-imagine na ang isang jungler at ang isang EXP lane talagang kukuha ng torre para lang din makalamang. At saka tignan mo yung mapa natin pare. Kapag walang minions at walang masyadong nagpapakita, laging naglalaro ng tago-taguan ang dalawang teams na to. Ganon sila kadisiplinado to the point na yung fog of war na tinatawag natin, napaka-importante no, Yue! Goes down! Pinasok ni Carl TZ! Naiwan sa mid lane at alam ng Team Liquid yun. The GOAT himself, alam na alam niya kung kaya ba niyang patahin. Kaya naman ngayon ang Team Liquid iraragasan na dun sa gitna. Ito na nga ba ang simula ng pagkalabang nila? Kasi after taking down the turret, rekta sila dun sa baba at mukhang walang dedepensa. Pero hindi muna nila ipipilit kasi alam nila na may magre-react din dyan mula sa Aurora. This is insane. Sanji's ultimates, yung mga diversion niya for the past 5 diversions ay para lamang mauna sa mga tore. Ganon kalala. In the moment that they get something, rekta diversion, patungo sa susunod na objective. The pacing is insane mula sa Team Liquid. Kaya naman kahit napakadikit ng ating laro at lamang ang Aurora kanina with the turtles na nakuha nila,
Team Liquid na ngayon ang nakakalamang dahil sa mga diversion plays ni Sanji. Para masabi nga natin no na hindi na yung gold na nandyan sa itaas yung magsasabi sa inyo kung sino ba yung lamang. Oo. Yung overall map picture na yung magsasabi kung sino ba talaga yung lamang eh. 'Di ba? Yung objectives, sino bang nakaka-secure ng momentum, sino bang nagko-control. Oo. Pero yung nagko-control sa ngayon wala pa eh. Oo, Talagang wala pa. tinatansya pa nila yung isa't isa. Pero ngayon na merong Lord, feeling ko dito magkakaroon ng laban. At sa totoo lang, in terms of damage, lamang pa rin ng Aurora Gaming. They have this carry na currently 2-0. Mas mayaman kay Oheb kahit papano. And in terms of single target damage, hindi pwedeng bumabad si Sanford dito. Oo. The moment na makita mo naka-dual wielding na tong carry, you have to at least respect it or at least land your Throne of Ruin. And sa ngayon, no, power spike na rin para kay Carl TZ, Malefic Roar, secured Team Liquid. Kaya nilang pumalag sa Lord na ito. Pero something tells me na mas gugustuhin i-macro ng Team Liquid to considering that they do have that Luyi advantage. Meanwhile for Aurora, baka gustuhin nilang silang pumilit. Mukhang ganun nga yung mangyayari kasi look at Oheb, 'di ba? Talagang i-force niya na mag-react si Edward sa itaas. Tapos ngayon na nakita nila nandun si Edward, pwede sila maghanap ngayon ng play. 'Di ba? Sila talaga yung pwedeng gumawa dito ng play or si Light din mismo. You know, yung mga ganyang pwesto ni Light, tila ba nagbibigay siya ng statement dito na bawal may mag-extend. Bawal may mag-overextend mula sa Liquid. Pero uulit at uulitin lang ni Oheb at ni Sanji yung ginagawa nila. Padala natin si Oheb sa taas, hayaan natin siya mag-clear, tapos BMI pabalik. Yan nga yung tinatawag natin yung Forbidden BMI Jutsu para dito sa Team Layo. Liquid Philippines. Pero ini-hold na yung Lord. Wala atang mag-reset. Retrihan na lang yung labanan, pero si Light nakita doon kung nasaan si Sanford. Ngayon si Domeng, free hit lang doon sa likuran, pero ang makakasecure ng unang kill ay magagaling dito kay Sanji. Bumababad ang dalawang teams, pero Demon Kite ang makakasecure ng Lord. Mag-ahabol pa ngayon ng Team Liquid, may diversion play at mukhang masasandwich ngayon Domeng! ang Aurora. Domeng! Na-vacuum ngayon si Domeng, mag-isa na lang si Edward. Grabe yung ginawa ng Team Liquid doon. Kahit nakuha ng Aurora Gaming, yung Lord. Again, that was a beautiful retribution coming in from Demon Kite. Kaso nga lang, naging mas maganda yung overall DPS ng Team Liquid dahil AOE kadalasan ng kanilang mga abilidad. Domeng was able to free hit. Sadly kay Sanford nga lang tinanggap. And that gave Team Liquid all the leverage that they need. And look at Edward, napakasakit ng bawas na nanggagaling sa Team Liquid at tuloy lamang ang kanilang pagpo-push. See you later. Punta na tayo sa Lord. Sinalubong nila yung Lord. Men, ganun katindi ang Liquid. Ayaw na nilang pababain pa yung Lord. Pero mukhang lalaban dito. Ang Wow. Aurora sumipa na si Light dun sa likuran. Pero siya pa rin yung first down. Lumalaban dito sila Demon Kite. Demon Kite! Na lang siya. Samantalang mga miyembro ng Liquid ay mukhang hahabol pa. Pasok si Sanford. Wow. Pasok si JP. Free hit lang na magagaling dito kay Sanji. Kaya irerespeto to ng Aurora. At yung kaninang dikit na laban dahil lang sa isang teamfight na kuha ng Liquid ang kalamangan. At alam mo, akala ko mawawipe out na yung Aurora Gaming doon sa manipis na mga labanan at doon masaya ang Luyi. But that was a good maneuver coming in from Light na sige, tatalo na ako dyan sa gitna. Demon Kite, alis ka na dito para hindi sila mabawasan ng sobrang dami. That gave so much time and space para sa Aurora Gaming Philippines na mabuhay sa encounter na yon. We could have potentially looked at around a 5K gold lead na by the way, makikita natin sa instant replay kung ano nga ba yung nangyari sa laban na yon. That was a great diversion ultimate mula kay Sanji. Tignan mo kung gaano kagipit yung space na meron dito. Nung na-expire yung real world manipulation, alam nila na kailangan na nilang umalis dyan. And after Light sacrifice, Matic, alis na agad. Actually, favorable nga para sa isang Luyi. Favorable din nga actually sa isang Eve, yung mga ganong pwestuhan. Sadyang hindi pa abot ni Domeng Kite yung mga humaharap dito sa Team Liquid. And ang nakakatakot kasi sa lineup ng Liquid, si Sanford and si JP, alam nila na kailangan lang nilang brasuhin si Domeng Kite. Oo. Diba? Tapos alam nila na yung damage na mga galing kay Sanji and Oheb, aabot naman dun sa backline. Diversion na naman. Saan sila pupunta? Ihahatid lang pala si Oheb. Tapos balik na with the BMI, parang wala lang nangyari. This is starting to be a problem, no? Ito yung tipong after mo makita to na ginagawa ng Liquid, baka hindi na makahawak ulit ng Luyi ang Liquid Philippines. Mainly because
idadaan ka nila sa macro. Lala. Safe to say, pare, Aurora and Team Liquid probably as one of the best micros in the world. Oo. Kung pindutan lang siguro 50-50 pa rin yung laban na to. Pero yung lugi advantage na meron ng Team Liquid dito ay gamit na gamit. Kumbaga, si Mot to the bones. Kung nagluto ng fried chicken si Chef Sanji, pre, butot balat na lang. Wala nang ang balat, Wala buto na. na lang ang natitira. Baka nga pati yung butong inakyat na, di ni ba? Oheb. Ganoon kasarap yung niluluto ngayon nila Chef Sanji. And even si Edward dito, siya yung pinakamakunat sa Aurora pero alam ng Liquid na pwede naman nilang bigyan. May diversion na naman pero syempre kay Oheb lang yan, di ba? Nagluto na naman si Chef Sanji. Kaya minamadali dito Oo. nila Demon kahit yung Lord. Pero alam din nila na mabilis lang naman kasing babalik si Oheb. Kaya ngayon sila JP lalaban na rin yata. Oh, lalaban na nga. Demon Kite low HP. Pero Lord. Glorious Pathway na gamit ang defensive dito sa likod si Edward ang babagsak. Pero sinong makakuha ng Lord? Si Carl, TC, at mukhang maghahabol pa rin dito ang Team Liquid. Papasok si Oheb with a Blazing Duet, Sanford with a Winter Crown. Bumili siya dito, dalawa yung bagsak sa Aurora. Na-secure pa ng Liquid yung Lord. Pwede pa ngang magmarcha dun sa baba. Pero dedepensa lang din Oh naman no, oh sila no! Tomeng. Nandito na yung parating na cavalry. Papasok sa base, wala nang pake. Kahit may base turret pa kasi gusto nilang pabagsakin yan. Pero for Aurora, dedepensa silang matindi dito kontra sa cavalry. And that's one inhibitor turret down on the side of Team Liquid. Aurora Gaming, kailangan pa nilang dumepensa sa Lord na paparating doon sa may bandang top lane. Good news para sa Aurora, buhay naman na si Edward at Demon Kite the moment na kailangan nilang dumepensa. Ang bad news, kompletos rekados pa rin ng Team Liquid Philippines. In fact, hinihintay natin yung play mula kay Sanford. Immortality is up para dito kay Light. But here comes the Glorious Pathway. Nako, napaulti si Demon Kite. May diversion play din pero hindi naman na gagamitin pa yon ng Liquid kasi ang focus lamang nila ay ma-secure na yung base turret dito. Meanwhile, si Sanford dun sa baba, nagpo-flow na rin ng mga minions. And for Team Liquid, iniisa-isa nila lahat ng pwedeng kunin. Pero si Light, Bang! nandun sa likuran. Ang kaso nga lang, napasakit na rin ni Carl TZ dito. Bagsak na nga si Domeng, so naubusan na ng damage dealer. Meron din naman ginamit na Reload Manipulation pero aabutan pa rin ni Sanford kung nasa kanyang likuran. At tila ba talagang rumaragasa pa rin ang Team Liquid sa ngayon. Tatapusin na agad ang laban kontra sa Aurora. Isa lang ang kinailangan ng Team Liquid Philippines.